At pangatlo, take the step God shows you. Mga kapatid, ang third point natin sa message na after you pray, obey, ay take the step God shows you. Kasi pagkatapos nating makita sa point 1 na kumikilos ang Diyos habang tayo ay nananalangin, at pagkatapos nating makita sa point 2 na minsan binabago muna ng Diyos ang assumptions natin habang tayo ay nananalangin, ngayon makikita natin na may oras na pagkatapos ng prayer, kailangan naman nating kumilos. Hindi pwedeng hanggang prayer lang lagi. Hindi pwedeng hanggang conviction lang. Hindi pwedeng hanggang Lord, speak to me lang. Kapag nagsalita na ang Diyos, kapag malinaw na ang next step, kapag may pinagawa na siya sa'yo, ang tanong ay hindi na, Lord, narinig mo ba ako? Ang tanong na dapat ay, Lord, susunod ba ako? Basahin natin yung Acts 10, 24-33. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea. Doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo. Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong nagtitipon doon. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang isinuman. Kaya't nang pinasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Sumagot si Cornelio, may 4 na araw na ngayon ang nakakalipas, bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay. Biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. Ipasundo mo sa Jopa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't kaagad ako nagsugo sa inyo ng ilang tao at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon ay naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng ipinapasabi ng Panginoon. Wow! Si Cornelio, matapos siyang kausapin ng Diyos, hindi niya sinabi, Lord, salamat po sa vision. Ipagpe-pray ko po kung ano ang will nyo. Hindi. Sabi niya, kaya't kaagad ako nagsugo sa inyo ng ilang tao. Tapos si Pedro naman, matapos siyang i-correct ng Diyos sa vision, hindi siya nanatili sa rooftop. Hindi niya sinabi, Lord, ang ganda ng revelation mo. Ang ganda ng devotional ko today. Hindi. Bumaba siya. Tinanggap niya ang mga messenger. Kaibigan, pagkatapos ng devotion natin, ano yung ginagawa natin? Alam mo, ang ganda nung pinapractice natin, doon sa ating Go Mission app. Pagkatapos mo basahin ang verse, kahit hindi sa Go Mission app, kung meron kang Bible app, pwede mong gamitin yan. Pero ang point, pagkatapos mo basahin, unawain mo siya sa tulong ng Diyos, and then may pangatlong step, ano yung I will mo? Ano yung gagawin mo? Kasi ito yung importante, yung ating pagsunod. Kaya nga, kung mapapansin nyo, yung conversation time natin, may 3 bahagi. Ano yung sinabi ng Diyos? Ano yung talata? Pangalawa, ano yung aking pagkaunawa? And then pangatlo, ano yung aking gagawin? Hindi yung matatapos sa number 2. Hindi yung matatapos sa mga insight natin na magagandang insight, pero wala naman yung number 3. Ano yung gagawin ko? So, importante sa Diyos yung obedience. So, ano ginawa ni Pedro? Pumasok siya sa bahay ni Cornelio kahit pa nga ito ay hindi Hudyo. Yan ang obedience. Hindi lang siya conviction. Hindi lang siya note sa ating journal. Kaibigan, obedience is when the word of God becomes a step. Sa Exodus 14, nasa harap ng mga Israelita yung Red Sea. Tapos, nasa likod naman nila ang hukbo ni Pharaoh na humahabol sa kanila. Wala silang lusot. Takot na takot sila. Umiyak sila. Nagreklamo sila. At si Moses lumapit sa Diyos. Pero may isang moment doon na sinabi ng Diyos kay Moses. Exodus 14:15. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Wow! In essence, parang sinasabi ng Diyos, bakit ka pa dumadaing sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila. Grabe yun. May oras na okay lang umiyak sa Diyos. May oras na tama ang lumapit sa Diyos. May oras na tama ang manalangin. Pero may oras din na pagkatapos mong manalangin, sasabihin ng Diyos, anak, move forward. Move. Go. Hindi ibig sabihin na hindi importante ang prayer. Prayer is important, pero minsan ginagamit natin yung prayer para manatili sa lugar na kung saan pinapaalis na pala tayo doon ng Diyos. Ginagamit natin ang prayer para i-delay ang apology. Pinagpe-pray ko pa, di pa ako ready mag-admit ng mistake ko at mag-apologize. Pinagpe-pray ko pa. Ginagamit natin ang prayer para i-delay yung pagpapatawad. Pagpe-pray ko muna kasi di ko
ko pa kayang mag-forgive. Ginagamit natin ang prayer para i-delay ang pagbitaw sa kasalanan. Ginagamit natin ang prayer para i-delay ang obedience. Minsan sinasabi natin, Lord, I am waiting on you. Pero baka sinasabi ni Lord, anak, I am waiting for you to take the step I already showed you. Ito yung nangyari kay Cornelio. Nanalangin siya, pero na may instruction na, nagsugo siya. Ito yung nangyari kay Pedro. Nanalangin siya, pero na may instruction na, sumama siya. Hindi nila ginawang excuse ang prayer para hindi kumilos. Kaya kaibigan, simulan natin mag-repent. Kasi minsan alam natin yung pinapagawa ni Lord. Alam mo nang kailangan mong ayusin yung relationship mo. Alam mo nang kailangan mong itigil yung isang habit. Alam mo nang kailangan mong maging faithful sa devotion mo sa Diyos, sa pagbibigay, sa family, sa ministry, sa integrity. Pero sinasabi mo, Lord, bigyan mo po ako ng sign. Kaibigan, kung malinaw na sa salita ng Diyos, di mo na kailangan ng bagong sign para sundin ang kalooban ng Diyos. Kapag sinabi ni Lord na ipangaral mo ang mabuting balita ng kaligtasan, hindi mo na kailangan ng sign kung mag-share ka o hindi. Sabi ni A.W. Tozer, prayer is never an acceptable substitute for obedience. Kaya makikita natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi tayo pinapasunod dahil gusto niya tayong pahirapan. Pinapasunod niya tayo dahil may gusto siyang buksan. Sa Red Sea, ang move forward, hindi naman punishment, kundi papunta ito sa kalayaan nila at kaligtasan na binibigay ng Diyos. Hindi ito para lunurin sila ng Diyos sa Red Sea. Sa Acts chapter 10, ang pagpunta ni Pedro sa bahay ni Cornelio, hindi naman pabigat sa kanya, kundi ito ay naging dahilan ng kaligtasan ng sambahayan ni Cornelio. Sabi sa Acts 10:44-47, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Wow! Sila'y pinagkalooban din ng Holy Spirit. Sila ay naging mga anak ng Diyos. Nilinis at pinatawad at niligtas. Pero hindi mangyayari yon kung hindi sumunod Cornelio at hindi sumunod si Pedro. Alam mo, sa buhay natin, kapag sinasabi ni Lord, sumunod ka, hindi yung para pahirapan ang buhay mo. Yun ay para iligtas ka sa mas maliit, mas makasarili, mas makasalanang version ng buhay na pinanghahawakan mo ngayon. Sa John chapter 2, may kasalan sa Cana, naubusan sila ng alak. Sa culture nila, malaking kahiyan yun. So, ang ginawa ni Mary, sinabi niya yung problema kay Lord. At tingnan mo, sabi ni Mary sa mga servants, Acts 10:5, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ang instruction ng Panginoong Hesus sa mga servants ay simple. Punuin ninyo ng tubig ang mga banga. Kung ikaw ang servant, baka sabihin mo, Lord, ang problema po namin wine o alak. Bakit tubig yung pinakapuno mo? Pero tingnan mo, sumunod sila. Pinuno nila ang mga banga at doon nangyari ang miracle. Ang tubig ay naging alak. Mga kapatid, minsan ganito rin tayo. Gusto natin ng miracle, pero ayaw nating punuin yung banga. Gusto natin ng restoration, pero ayaw nating magpakumbaba. Gusto natin ng peace, pero ayaw nating i-resolve yung conflict. Gusto natin ng growth, pero ayaw nating maging consistent sa pakikipag-usap natin sa Diyos araw-araw. Kaya na lang, pakaya busy pa ako. Pero gusto natin lumago. Gusto natin ng answered prayer, pero ayaw nating gawin ang simple instruction ng Diyos. Kaibigan, alalahanin mo, before the miracle became visible, someone had to obey the instruction. May isang middle school teacher sa Kenya. Isang araw kumuha siya ng 20 students at sinabi niya sa kanila, I will do my best to teach you and train you. If you obey me, you will be the best students of this school. Excited silang lahat. Siyempre, sino ba naman ang ayaw maging best student, di ba? Sino ba naman ayaw magtagumpay? Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng magandang future? Pero matapos ang ilang panahon, nakakita ng teacher na hindi pala lahat willing sumunod sa training. May ilan na nagsabi, it's too difficult. May ilan nagsabi, we have more important things to do. Yung iba sabi, you see other students are having more fun than we do. Pare-pareho silang nakarinig ng instruction, pare-pareho silang binigyan ng opportunity, pare-pareho silang may chance, pero hindi pare-pareho ang response. At nang dumating yung graduation, out of 20 students, 2 lang ang naging best students of the school. Only 2 out of 20. Kaibigan, hindi dahil paborito ng teacher yung 2. Hindi dahil mas mahal ng teacher yung 2. Hindi dahil ayaw ng teacher tulungan yung iba. Ang difference ay ito. May mga nakinig, pero hindi lahat sumunod. May mga excited sa promise, pero hindi lahat willing
willing sa process. May mga gustong maging best, pero hindi lahat gustong magpa-train. At ganyan din minsan ang spiritual life. Marami excited sa blessing. Marami excited sa answered prayer. Marami excited sa breakthrough. Marami excited sa calling. Pero kapag dumating na yung instruction ni Lord, kapag may kailangan ng sundin, kapag may kailangan ng bitawan, kapag may kailangan ng gawin, dun nagkakaalaman. May nagsasabi, Lord, ang hirap naman. Lord, busy ako. Lord, bakit sila parang mas masaya? Ako andito pa sa church. Bakit sila parang okay lang kahit hindi sumusunod? May magsasabi, Lord, next time na lang. Kaibigan, tanda mo ito. Hindi tayo sumusunod para mahalin tayo ng Diyos. Mahal na tayo ng Diyos. Pero kung mahal natin siya, susundin natin siya. At kung gusto nating maranasan ang meaningful life na inihanda niya, kailangan pumasok tayo sa training ng obedience. Kaya nga, ang tanong ngayong araw, isa ka ba sa excited lang? O isa ka sa gusto mo talaga sumunod? Mahaling na-realize mo na isa ka pala sa tinatawag ni Lord na bumalik sa Kanya. Kaya lang, sinasabi mo, Lord, busy ako. At ngayon, kaibigan, gusto mo na isuko ang iyong sarili sa Kanya upang sumunod. Kaibigan, manampalataya ka sa Panginoong Yesus na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito, gaya ng nangyari kay Cornelio, ay tatanggap ka ng banal na spirito bilang garantiya ng iyong kaligtasan. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung ito ay pinanalangin mo na may buong pananampalataya, kagaya ni Cornelius at ng kanyang sambahayan, ay ngayon din nanahan sa iyo ang banal na spirito. Nilinis ka at niligtas ka. At ngayon, simulan mo sumunod pagkatapos kang manalangin. Alalahanin mo ang mga prinsipyo patungkol sa obedience. Una, expect God to move while you pray. Pangalawa, let prayer challenge your assumptions. At pangatlo, take the step God shows you. At pag ginagawa mo ito, matututo kang sumunod. At kapag sumusunod ka, mararanasan mo ang himala na binibigay niya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. God bless.